In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinaguka. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo, alin ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isayas at sa paglilingkod sa anihan ng Panginoon sa panahon ng Adbyento. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagbibigay diin sa bag ni Jesus sa mga tao na para bang mga tupang walang pastol. Ito ay malinaw na paalala sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa panahon ng Adbyento, na maghanda hindi lamang para sa pagdating ng Panginoon sa Pasko, kundi para sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Mga halimbawa sa ngayong panahon, una, pagiging pastol sa mga nangangailangan. Sa dami ng mga nawawala sa landas ng pananampalataya dahil sa materialismo o maling paniniwala, tinatawag tayo upang maging gabay sa kanila. Halimbawa, ang mga programa ng simbahan tulad ng catechesis, pre-Cana, seminars o outreach ay nagpapakita ng pagiging pastol sa mga ligaw na tupa. Pangalawa, pagpapagaling sa pisikal at espiritual. Tulad ng ginawa ni Jesus, maraming nagiging katuwang ng Diyos sa pagpapagaling. Ang mga health workers na naglilingkod sa mahihirap at mga misyonero na nagdala ng mabuting balita sa mga liblib na lugar. Pagbibigay ng walang bayad. Sa panahon ng matinding krisis, ekonomiya, ang pagbibigay ng oras, talento o kayamanan para sa kapwa ay isang konkretong pagsasabuhay ng mensahe ni Jesus. Paano tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Una, pananalangin.
Ang Adbyento ay panahon ng paghahanda at ang panalangin ay isa sa pinakamahalagang paraan upang maglinis ng ating puso at isip para sa pagdating ni Kristo. Pangalawa, pagbabagong loob. Sa liwanag ng Isaias 30, tayo'y inaanyayahan na iwanan ang landas ng kasalanan at tumugon sa tawag ng Diyos sa pagsunod. Pangatlo, paglilingkod. Ang pagganap sa ating misyon bilang mga manggagawa sa anihan ng Diyos ay nagiging daan upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Mapagmahal na Ama, salamat po sa iyong walang hanggang habag at pagkalinga sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Natutunan naming mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Sa gabay ng mahal na Berheng Maria at ng lahat ng mga santo, pinapanalangin namin ang buong sangkatauhan sa mga nagdurusa, bigyan mo ng kaginhawaan sa mga nawawala sa pananampalataya, liwanagan mo ang kanilang landas. Sa mga namumuno, akayin mo sa landas ng katotohanan at katarungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, na kasama mong nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo mapagsawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Adbyento, ipanalangin mo kami. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.